Wala ka bang idea kung saan eksaktong address ang asawa ko sa Hawaii? Usisa ni Miguel. 1 linggo na niyang hindi nakikita ang mag-ina niya. Nahihirapan na siya. Hindi lang ang trabaho niya ang apektado, pati ang personal niyang buhay. Para siyang patay na buhay. Buhay pa siya dahil humihinga pa siya at kumikilos na parang may buhay pa. Pero patay na ang puso at damdamin niya. Hindi siya makatulog at makakain ng maayos. Bumalik na naman siya sa dati niyang buhay noong panahong umalis si Camila sa mansyon. Mas masakit at mas mahirap nga lang sa pagkakataong ito dahil may Marcos nang involved sa paghihiwalay nila ni Camila. Pero kasalanan naman niya ang lahat. Nagpadalos-dalos siya. Ni hindi niya pinag-isipan ang mga salitang binitawan niya noon kay Camila. Hindi siya naniwala sa sinabi nito. Patunay lang na hindi pa buo ang tiwala niya sa kanyang asawa. Samantalang ito ay nagtiwala ng lubos sa kanya. Bumalik sa kanya si Camila. Kahit na kung tutuusin, siya naman ang may kasalanan noong una. Hindi talaga siya nadala. Inulit na naman niya ang kanyang pagkakamali. Kaya heto ang kinalabasan. Iniwan na naman siya nito at dinala pa ang anak nila. Wala itong iniwang alaala sa kanya, maliban sa wedding ring nito na ibinigay ni Rodel sa kanya. Ibinalik niya ito sa kanyang asawa, pero ayaw na nitong tanggapin. Kaya itinago na lang niya kasamang ilang litrato nila na kinunan noong magkakasama pa sila bilang buong pamilya. Iyon na lang ang alaalang mayroon siya sa mag-ina niya. Pero kahit wala siya sa tabi nito, buhay na buhay sila sa isip at puso niya. Kung pwede lang sana siyang bumalik sa nakaraang panahon, babalikan niya iyong panahong ipinagpipilitan ni Camila na hindi ito ang nasa video. Gusto niyang baguhin ang desisyon niya noon para hindi sana sila umabot sa hiwalayan. Sana pinaniwalaan lang niya ito para buo pa rin ang pamilya nila at ngayon ay mag-isa na lang siya. Oo nga, may mga magulang pa siya at mga kapatid. May mga pamangkin din siya na mapagbabalingan kapag namimiss niya ang kanyang anak. Pero hindi sapat iyon para punan ang pangungulila niya sa kanyang mag-ina. Kahit maraming tao ang nakapaligid sa kanya, pakiwari niya ang mag-isa lang siya. May nawawalang bahagi ng pagkatao at buhay niya na tanging mag-ina niya lang ang maaring ikukumpleto sa kanya. Pero sinayang niya ang lahat. Sinayang niya ang pagkakataong maging masaya habang buhay. Sinayang niya lang ang pamilyang dapat sana ay inaalagaan niya para maging maayos ang buhay. Ngayon daig pa niya ang gumugulong sa bato at walang direksyon. Para na rin siyang uling na nahiwalay sa kapwa niya, kaya unti-unti nang nawawala ng baga. Gusto nga sana niyang tuluyan na siyang lumamig at tumigas na parang yelo, para wala na siya maramdamang kahit na ano. Gusto niyang maging manhid para hindi niya maramdaman ang sakit at pangungilila sa mag-ina. I'm sorry bro, pero nangako ako kay Camila na hindi ko sasabihin kahit kanino kung nasaan sila mag-ina ngayon. Pasensya na. Tumango na lang si Miguel. Naiintindihan kita bro. Okay lang kung hindi mo pwedeng sabihin sa akin. Hindi na kita pipilitin pa. Pakisabi na lang kay Camila na ingatan niya ang kanyang sarili lagi. Huwag din sana niyang pababayaan ang anak namin. Mahal na mahal ko sila. Kahit hindi sila maniwala. Kung kailangan niya ng tulong, sabihin mo lang sa akin. Kahit ano, gagawin ko para sa kanya at para sa anak namin. Tinapik-tapik naman ni Rodel ang likod ni Miguel. Hindi ka nag-iisa sa problema mo bro. Ganyan din ang nararamdaman ko. At least ikaw, kahit papaano may idea ko kung nasa na mag-ina mo. Ako kaya, hindi ko alam kung nasa na mag-ina ko. Ni wala akong idea kung lalaki ba o babae at kung anong hitsura ng anak namin. Kaya kung nalulungkot ka, pareho lang tayo. Mas magaan lang siguro ang pakiramdam mo kasi hindi ko pa alam na mahal ko si Stella noong umalis siya. Narealize ko lang nang mahal ko na siya noong mawala na siya sa puder ko. Hindi na umimik pa si Miguel
Parang alam na niyang ibig ipahiwatig ni Rodel. Iyon din ang nararamdaman ni Rodel ngayon, ay katulad din nararamdaman niya noong unang beses na umalis si Camila. Kinaya naman niya ang paghihiwalay nila noon kahit papaano. Inabot pa siya ng 5 taon na nagtiis. Pero iba ang sitwasyon nila ngayon. Mas masakit sa kanya ang paghihiwalay nila ngayon. Bukod sa may anak sila, alam niya sa sarili niyang mahal na niya ang kanyang asawa. Hindi nga niya alam kung hanggang saan ang kaya niyang ipagtiis o hanggang kailan siya mabubuhay na malayo sa mag-ina niya. Baka mabaliw na siya sa mga susunod na araw sa sobrang depresyon niya. Pero may good news ako sa iyo, bro. Nahuli na ng mga pulis si Honey. Nakakulong na siya ngayon. Ginawan ko na rin ang paraan upang hindi siya makapaminsala pa. Magiging maayos na ang hearing dahil nakakulong na siya. Pwede ko ba siyang makita? Gusto ko lang maliwanagan kung bakit patuloy niya kaming ginugulo ni Camila. Of course, pwede natin siyang dalawin sa kulungan. Pero kailangan kasama natin ang abogado. Mamaya ayaw niya magsalita roon. Sige, isama natin si Atty. Aragon. Kinabukasan pinuntahan nga ni na Miguel at Rodel sa Atty. Aragon si Honey sa kulungan. Pagkakita pa lang sa kanya ni Honey ay humahangos na ito. Lumuhod ito ngayon at nangunguyapit sa mga hita niya. I'm sorry, Miguel. Patawarin mo ako. Nagawa ko lang iyon dahil mahal na mahal kita. Ayokong mawala ka sa akin. Bakit hindi nila kasi ako ang mahalin mo? Bakit si Camila pa? Umiiyak na sabi nito. Marahan na binaklas ni Miguel ang mga kamay ni Honey na kumapit sa kanya. Bitiwan mo nga akong hayop ka. Wala naman akong kasalanan sa iyo para gawin mo to sa asawa ko. Pagdurusahan mo ang kasalanan ginawa mo. Itanim mo rin sa utak mo na kahit kailan, hindi kita magugustuhan. Ngunit ayaw pa awat ni Honey. Kumapit ito ng husto at yumakap sa mga binti niya. Miguel, please. I'm sorry. Hindi ko talaga sinasadya. Kulang na lang sipain ni Miguel ang kaibigan niya. Mabuti na lang at nakapagtimpi siya. Babae kasi ito at dati niyang kaibigan. Hindi na niya ito kaibigan sa ngayon dahil sa ginawa nito. Muntik nang ikamatay ng asawa niya ang kasalanan ng ginawa ni Honey. Paano pa niya gugustuhin maging kaibigan ang taong may masamang balak sa pinakamamahal niyang asawa? Bitiwan mo nga ako, Honey. Mapanganib ang tinig na saad naman ni Miguel. Malapit nang mapigtag ang natitirang pagtitimpi niya. Ngunit parang bingi naman si Honey. Patuloy pa rin itong kumakapit kay Miguel at lalong lumalakas pa ang pag-iyak nito. Sa galit ni Miguel ay hinila niya pataas ang buhok ni Honey. Kung hindi mo ako bibitawan, papatayin kita. Banta naman ni Miguel. Para namang nahimasmasan si Honey. Bumitaw ito sa kanya ngunit nakasalampak pa rin ito sa sahig. Hindi lang si Miguel ang sinaktan mo. Pati ako nilok mo rin. Kung hindi pa nagpakilala na maayos si Camila, hindi ko malalaman ang totoo na hindi siya si Claire. Muntik na ako makadisgrasya ng tao dahil sa'yo. Kaya dapat lang na mabulok ka dyan sa bilangguan. Kung pwede nga lang sana na ako na ang tatapos sa buhay mo, ginawa ko na sana. Pero ayoko na madagdagan ang kasalanan ko sa aking asawa. Ipapaubaya ko na lang sa batas ang kaparusahan mo. Mahinahon ngunit may diing wika naman ni Rodel. Tahimik lang nakatitig sa kanila si Honey. Parang bigla itong nawala sa sarili. Sininyasan ni Miguel ang mga pulis escort ni Honey. Agad naman silang lumapit at kinuha nito si Honey. Nagpupumiglas pa ito at nagsisigaw na humihingi ng tulong. Napailing naman sa Rodel. Nababaliw na yata sa sobrang pagmamahal sa iyo, Miguel. Tanging kaibigan lang ang pagtingin ko sa kanya. Siya lang ang umasa, kahit hindi naman ako nagbigay ng kahit na anong motibo. Iisang babae lang ang minahal ko at patuloy na mamahalin. Si Camila yon. Kahit hindi na kami magkita pa, siya lang ang gusto ng puso ko. Paglilinaw naman ni Miguel. Inakbayan naman siya ni Rodel. Ganon din ako, bro.
Iisang babae rin lang ang minamahal ng higit pa sa buhay ko. Si Stella yun. Kahit wala siyang pagmamahal sa akin, hindi magbabago ang pagmamahal ko sa kanya. Napabuntong hininga naman si Miguel. Sumasakit na naman ang dibdib niya. Naaalala na naman niya ang asawa. May idea ka na ba kung kanino galing yung scandal video? Pag-iiba naman ni Miguel sa usapan nila ni Rodel. Naglalakad na sila palabas ng kulungan. Si Honey ang may pakana ng video. Tinulungan niya sina Claire at Elmer na makatakas sa akin. Bilang kapalit, humingi siya ng video ng dalawa habang sila ay nagtatalik. Tapos pinakalat niya ito sa social media. Ikaw naman nung mapanood mo, isipin mo agad na asawa mo yung nasa video. Iyon pala kamukha lang niya si Claire. Napapalatak na kwento naman ni Rodel. Pagkatapos dinukot niya si Camila at inihatid sa iyo. Ipinakilala niyang si Claire yon. Dugtong naman ni Miguel. Naniwala ka naman agad. Natural. Kamukhang kamukha niya kasi si Claire. Pareho lang tayong naloko ni Honey. Hindi na nagsalita si Miguel. May katotohanan naman ang sinabi ni Rodel. Lalo na iyong huling bahagi nito. Naloko rin siya ni Honey. Hindi ito tunay na kaibigan. Dahil ipapahamak nito ang ibang tao. Para lang sa pansariling kagustuhan at kapretsyo nito. Kasalanan niya. Dahil nakipagkaibigan siya rito. Good morning! Masayang bati ni Miss Minerva kay Camila. Ganun rin kay Marcos nang dumulog siya sa pagkainan. Good morning! Halos magkasabay din na bati nila mag-ina sa Pilipina na kasambahay ni Rodel sa bahay nito sa Hawaii. Tinulungan muna ni Camila na makaupo ang anak bago siya umupo roon. Habang kumakain sila, may inilapag si Miss Minerva na vase sa gitna ng mesa. Napangiwi naman si Camila na makita na 3 pink tulips na naman ang laman ng vase. Miss Minerva, sinabi ko naman sa inyo na huwag na ninyong kukunin yung mga bulaklak na yan. Kinukuha pa rin ninyo. Kunwari ay nagagalit na saad naman ni Camila. Sayang naman iha, ang gaganda pa naman. Napailing na lang si Camila. 2 linggo mula nang dumating sila sa Hawaii Islands. Nagsimulang makapulot ng mga tulips si Miss Minerva sa teres ng bahay tuwing lumalabas ito ng umagang-umaga. Iba't ibang kulay ng tulips tulad ng yellow, white, red, pink, and orange at violet. Laging 3 piraso iyon na basta nalang iniiwan sa may balostre ng teres. Sa tuwing kukunin iyon ni Miss Minerva, ay inalalagay nito sa flower vase tulad ng ginagawa nito ngayon. Madalas din siya nitong biruin na may secret admirer daw siya. Itinatanggi naman niya iyon dahil hindi naman totoo. Wala siyang kilala sa lugar na iyon, ni hindi rin siya gaanong lumalabas ng bahay, kaya wala siya nakakasalumuhan ng ibang tao. Isa pa, kung lumalabas man siya ay sinasamahan lang siya sa supermarket ni Miss Minerva. O di naman kaya ay naglalakad sila mag-ina papunta sa beach pagsapit ng hapon. Kaya paano siya magkakaroon ng admirer sa lugar na iyon? Imposible naman iyon. 1 buwan ng ganun ang nangyayari. Napaisip siya kung bakit nagpapatuloy pa rin ito. Miss Minerva, wala po bang iniwan man lang na card doon sa bulaklak? Napailing naman si Miss Minerva. Kung mayroon man, sa iyo ko unang ibibigay. Sagot naman ito. Hindi na umimik si Camila. Iniisip na lang niya na hindi para sa kanya yung bulaklak. Baka kayo ang hinahanap niyan. Pabirong saad naman ni Camila. Bahagyang natawa naman si Miss Minerva. Saka napailing. Matagal na ako nakatira sa bahay na ito, iha. Pero ni minsan walang nagbigay sa akin ng bulaklak rito. Inabot man o iniwan sa labas. Nagsimula nang may mag-iwan ng tulip sa labas noong dumating kayo dito, kasama ng anak mo. Nakangiting paliwanag nito sa kanya. Napabuntong hininga naman si Camila. Gusto niya maniwala na siya ang dahilan kung bakit may tulips na dumarating. Kaya lang ang tanong, sino ang gagawa ng ganoon sa kanya? Si Miguel? Imposible yata iyon. Ang layo ng Hawaii sa Pilipinas. Isa pa hindi sasabihin ni Rodel ang kinaroroonan nila mag-ina. Dahil iyon ang kinaroroonan nila at iyon din ang ipinangako nito sa kanya bago sila umalis na Pilipinas.
Pero kung hindi tinupad ng hilaw niyang bayaw ang pangako nito, malamang may kinalaman ang asawa niya sa mga bulaklak. Pero ayaw na niyang isipin pa iyon. Kahit ano naman ang gawin ni Miguel, hindi na nito mababago ang desisyon niya. Hindi na talaga siya babalik sa piling nito. Aanhin pa niyang makisama sa taong walang tiwala sa kanya. Mahirap iyon. Baka mamaya malagay na naman sa bingit ng alanganin ang buhay niya. Siya na lang lagi ang magsasakripisyo. Wala man lang isasakripisyo ang magaling niyang asawa. Ano ngayon kung gumagastos ito ng pera sa kanila ni Marcos? Pera lang yun. Marami namang pera si Miguel. Sa sobrang dami ng pera nito, kahit hindi na siya magtrabaho pa, mabubuhay sila na maayos at masagana na mag-ina. Pero hindi iyon ang pinoproblema niya. Para sa kanya, importante pa rin iyong may tiwala sila sa isa't isa at pinahahalagahan nila ang salita ng bawat isa. Ayaw niyang mabuhay sa katotohanang laging nagdududa ang asawa niya sa bawat sasabihin niya. Ang pangit lang ng ganon. Isa pa'y nagtitiwala siya sa asawa niya kahit alam niyang pwede niya itong lukuhin. Pero kung pagbabasihan ay ang pagkatao nito, pero bakit siya pa itong pinagdududahan samantalang wala siyang ginagawang masama rito? Naniniwala ako para sa iyo talaga ang mga bulaklak na ito. Hindi ito para sa akin, iha. Maniwala ka. Hindi na pa nakipag-argumento si Camila. Kung para sa kanya talaga ang bulaklak, nagsasayang lang ng pera ang taong nag-iiwan nito. Hindi siya interesado kahit kanino pa ito galing. Miss Minerva, malayo po ba rito ang Honolulu? Pag-iiba niya ng usapan. Doon kasi nakatira si Nanay Cora. Hindi pa nila ito nadadalaw magmula nang dumating sila ng mag-ina. Lagi kasing masama ang pakiramdam niya lalo na sa umaga. Nahihilo siya at nasusuka. Bihira ang umagang katulad ngayon na maayos ang pakiramdam niya. Malapit lang naman, mga kalahating oras lang sa eroplano. Balak mo bang mamasyal doon? Opo sana, may papasyalan lang kaming tao roon. Pero siguro saka na lang kapag maayos na ang pakiramdam ko. Medyo nahihilo pa rin po kasi ako. Tinitigan siya ng diretso ni Miss Minerva. Magsabi ka nga sa akin ng totoo, iha. Buntis ka ba? Lagi kasi kitang nakikitang nagsusuka. Lalo na sa umaga. Hindi normal iyan. Napilitang tumango naman si Camila. Tama po kayo, Miss Minerva. Buntis nga po ako. Mahigit 3 buwan na. Pag-amin naman niya rito. Napasinghap naman ang may edad na babae. Ay bakit ganoon? Hindi malang ako sinabihan ni Sir Rodel sa kalagayan mo. Siya ba ang ama? Marahan na napailing naman si Camila. Hindi po alam ni Rodel na buntis ako. Wala po akong sinabi sa kanya. Baka kasi isumbong niya ako sa daddy nitong bata na dinadala ko. Sana huwag na po ninyong ipaalam ito sa boss ninyo. Ayoko po na malaman ng ama ng bata na buntis ako. Siguradong susundan niya kami rito. Ayoko na po na mangyari iyon. Dahil siya rin ang dahilan kung bakit kami nakarating ni Marcos dito sa Hawaii. Tinakasan po namin siya. Nanlaki naman ang mga mata ni Miss Minerva. So totoo nga na buntis ka. Bakit kailangan mong ilihim iyan? Karapatan ng ama niya ang malaman ang katotohanan. Ano bang ikinatatakot mo sa ama niya? Ayoko lang po na bumalik sa kanya. Masyado nang marami ang pinoproblema namin. Hindi ko gustong madagdagan pa. Saka hindi ko kayang makisama sa taong walang tiwala sa akin. Ganoon po kasi iyong daddy ng anak ko. Napakamot naman ang kanyang ulo si Miss Minerva. Kaya mo bang buhayin ang batang iyan? Paano mo siya bubuhayin? Wala ka namang trabaho. Napangiwi naman si Camila. May trabaho naman ako, Miss Minerva. Nagsusulat po ako online. Kahit papaano masusuportahan ko naman ang pangangailangan namin mag-ina at ng batang nasa sinapupunan ko. Kaya nakikiusap po ako sa inyo. Huwag na ninyong ipaalam ang bagay na ito kay Rodel. Ilang sandaling natahimik naman si Miss Minerva. Nakatitig lang ito sa kanya. Oo na nga, sige.
Hindi na lang ako magkukwento kay Rodel. Pero hindi ko siya mapipigilang pumunta rito at makita kaniya na malaki na ang tiyan. Bahala ka magpaliwanag sa kanya oras na magkita kayo at malaman niya ang totoo mong sitwasyon. Pagkuway ay sabi naman ito. Sige po, ako na po ang bahala sa bagay na iyan. Hindi na siya kinulit ni Miss Minerva. Hinayaan na lang siya nito. Sa pagdaan ng mga araw, patuloy rin ang pagdating ng mga bulaklak mula sa isang estranghero. Hindi na lang siya umimik. Kapag inaayos ito ni Miss Minerva, iniisip na lang niya na normal iyon at parte ng araw-araw niyang buhay. Kung minsan naman ay naku-curious naman siya. Kaya isang umagang nagising siya ng maaga. Sumilip siya mula sa bintana ng kwartong inuukupan nilang mag-ina. 5:00 lang iyon na madaling araw. Tulog pa si Marcos. Malamang tulog pa rin si Miss Minerva. Ilang minuto pa lang siya sa may bintana na mapansin na may nagbukas ng gate sa bahay na tinitirhan nila. Napakunot ang noo niya nang mapansing pumasok ang taong iyon. Base sa tindig at ayos nito, hula niya ay lalaki ito. Nakasuot ito ng itim na baseball cap, jacket, pantalon at rubber shoes. Nakayuko ito kaya hindi niya makita ang mukha nito. Napansin niyang may hawak itong paper bag. Bigla siya nagtago ng lumingalinga ang lalaki. Saka ito tumingala mula sa siwang na bintana. Nasilayan niya ang mukha nito. Nakasuot ito ng malaking itim na shades, kaya hindi niya ito makilala. Nang yumuko naman ang lalaki ay saka naman ito lumapit sa terrace. May kinuha ito sa loob ng paper bag. Napatakip siya sa bibig na makita niyang 3 piraso ng pulang tulips ang inilabas nito. So ito pala ang nag-iiwan ng bulaklak. Sino kaya ito? Bakit siya nito kilala? Muling lumingalinga ang lalaki bago ito lumabas ng compound. Palaisip pa naman ngayon sa kanya kung sino ang lalaking iyon. Kinabukasan, inaabangan na naman niya ito. Ganoon na naman ang suot ng lalaki. Itim mula ulo hanggang paa. Pero napansin niyang hindi na nakalagay sa paper bag ang bulaklak. Hawak-hawak na ito ng lalaki. Hindi na rin 3 piraso kung hindi isang bungkos ng pink tulips naman. Paalis na ang lalaki nang biglang humangin na malakas. Nalaglag ang sombrero nito. Gayon na lamang ang gulat ni Camila nang yumuko ang lalaki para pulutin ang sombrero nito. Miguel? Nanlamig ang buo niyang katawan. Natuntun sila ng asawa niya.